Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao, ay hinggil sa issue ng PBBM to DepEd continue in improving quality education. Yan. Sa speech ng ating Pangulong Marcos sa pinagdiwang na National Teachers Day o World Teachers Day ngayong October 5, ay kanyang sinabi na ipagpatuloy ng DepEd ang pagpapaunlad ng kalidad ng edukasyon. So yan yung kanyang binitiwang pananalita bilang paggabay sa mga katitsaran paos ng National Teachers Day nga nitong mga nakarang araw. At yung World Teachers Day sa itong October 5 ginaganap yun. Pero nagsisimula yata yung for the month nung September to for the month ng National Teachers Day dito sa ating yan. So inatasan ni Pangulong Marcos si DepEd Secretary Angara na kanyang pamuluan ng education sector ng mas mataas na mararating at gawin itong nakaangkop sa ating edukasyon. Pinagmamalaki ng ating Pangulo ang sakripisyo ng mga katitsaran at nais niya mahubog nito ng lubos ang mga epekto. So, suportahan ng ating Pangulong Marcos ang ating katitsaran sa kanyang bagong Pilipinas mula sa kanilang wage, sahod, at iba't ibang kailangan para sila ay makapagturo ng lubos. So, yan yung nais na binitiwang salita ng ating Pangulong Marcos para doon sa mga katitsaran, doon sa pinagdiwang na araw ng katitsaran na kanyang susuportahan yung mga teachers na mula doon sa kanilang sahod, benepisyo at iba't ibang mga pangailangan at ipinatutupad ni Senator Angara. Yan. Human Rights Promotions ay may ting na sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At isyong ito ng paghikayat ng ating Pangulong Marcos sa mga katitsaran at ating DepEd Secretary sa pag-ibayuhin ng kalidad ng edukasyon ay ating sinusuporta ng ating Pangulong Marcos at DepEd sa layuning ito na magkaroon tayo ng mahusay na edukasyon. Yan. Ang motion ay sumusuporta sa ating Pangulong Marcos sa kanyang nais at sa kanyang paghikayat sa DepEd mula sa katitsaran at Secretary bayuhin yung quality ng education at iba't iba niyang ibinabay dito. Yan. Ang mataas na antas ng edukasyon ay mahalaga upang ang mga estudyante ay makatapos na may mataas na kaisipan o edukasyon. Upang ito ay maging mahusay, napapalit sa iba't ibang professional o technical na edukasyon at maging mahusay silang mga negosyante o lingkod ng pamahalaan o maging mahusay silang professional or mga technical graduates na siya magiging sunod na salinahin natin na kanilang tatahakin. Kaya dapat na mahubog sila sa mas mataas na kaisipan at kanilang pag-uugali. So ang ating mga graduates ay hindi mahuli sa international na mga graduates kundi tayo ay mga magiging mahusay na professional in working with other foreign countries. So tayo ay hindi huli bilang professional in any terms, in business partnership, in working, yan, iba't ibang larangan ng industriya. So hindi pa huli ang mga Pilipino sa kalidad ng kaisipan o edukasyon with other countries. So tayo ay isang mahusay din na magiging kaisa sa international na pagpapalago. Yan, tayo may magiging
OFW, tayo magiging hindi malo dahil nasa mas mataas yung ating kalidad ng kaisipan, and other hand, masipag ang Pilipino, matyaga. So ating boses sa ating Pangulong Marcos at Deputy Secretary Angara na kanilang isagawa ng lubos ang kanilang nais na maibigay na serbisyo sa ating katitsaran at ating mga estudyante, naway lahat ng Pilipino ay patuloy na maserbisyuhan ng ating pampublikong eskwelahan mula DepEd at CHED sa mga sakop nila. Na yun, boses natin sa Pangulong Marcos, tugunin nyo na lubos yung inyong nais o gawin nyo o ipatupad nyo ng lubos ang inyong nais na o inyong binitawang salita mula sa ating Pangulo, yung kanyang pagtulong sa patuloy na pag-assisted pagtulong niya sa DepEd at yung Deputy Secretary ay patuloy niya gawin yung nais ng ating Pangulo na education at etc. na para maging mahusay ang serbisyo at quality ng ating Department of Education yan from DepEd and CHED yan, sana lahat yan, DepEd and CHED from primary to secondary to colleges and yan. So sa ating katitsaran naman ay magsakripisyo ng lubos bilang mga guro upang paglilingkuran ang lipunang Pilipino at tulungan ang ating pamahalaan to improve the quality of our education at unawain ng lubos yung mga estudyante sa paghubog at pagbibigay edukasyon sa kanila upang makimit nila ang mahusay na kaisipan at ugali at higit sa lahat ay inyong isama ang pananalig sa ating Panginoong Diyos, Panginoong Heso Kristo yan. So yung bonus natin sa mga katitsaran magkaroon kayo ng ibayong sakripisyo at unawa doon sa ating mga estudyante na sila mahubog nyo ng lubos sa kanilang kaisipan at mga pag-uugali. Sila ay maging mahusay na mamamayan bilang mga graduates yan. Habang sila ay nag-aaral pa at hanggang sa makatapos sila. Secondary to colleges na sila ay hubog, hindi lamang sa kaisipan kundi sa ugali. Sila ay may magandang pag-ugali paglabas ng eskwelahan. Mula sa pamilya, eskwelahan. So sila ay maging mahusay na mamamayan. At higit sa lahat ay isama nyo yung pagkilala ng mga estudyante sa ating Panginoon. Silang bigyan nyo rin sila ng spiritual guidance in a simple minute bago magsimula yung klase, mga ganun or other something na palaging pagpapaalala sa kanila sa Panginoon. Spiritual guidance at sila ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon Diyos yan. Iwanagan ang ating education sector in public and private etc. At naway gabayan kayo sa matalinong pag-educate at mga estudyante ay gabayan na maging matatag at matapos nila ang kanilang pag-aaral yan. Maliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos mula banal na Santa Maria, ng Panginoon sa Cristo, banal na Santa Maria, yung Department of Education yan. Maliwanagan yung mga katitsaran na sila ay masugid sa kanilang pagbayo sa kanila at yung mga estudyante ay magkaroon ng katatagan sa kanilang pag-aaral para matapos nila yung kanilang pag-aaral. So mag-enjoy sila at the same time ay nahuhubog yung kaisipan nila sa pag-aaral dahil kailangan na maging matatag sila dahil mahaba ang pag-aaral from primary, secondary hanggang colleges. So napakahaba ng panahon na yun ang gugulin para magkaroon ka ng isang mahusay bilang professional o technical. So kaya yung mga estudyante, matatag kayo sa inyong pag-aaral para matapos niya. So maliwanagan kayo ng Santa Maria, gabayan kayo sa inyong mga pangarap. At huwag niyo kalimutan, yung mga estudyante na kayo ay magkaroon ng mananampalataya, na kayo ay gabayan ng ating Panginoon Diyos na makayanan niyo yung mga pag-aaral. Humiling kayo ng katalinuhan para kayo ay pagkalooban nito at sa inyong maipasapalali yung mga subjects niyo, mga pinagkakaroon ng sa katiwasan yung mga bulak-bul para kayo ay makatapos. So maging matatag kayo na kayo ay mahusay na anak, mahusay na estudyante, mahusay na tagasunod ng ating Panginoon Diyos para kayo ay makatapos ng buhay. At kayo ay magsusunod na puno, negosyante at mga professional sa ating lipunan. At kayo ang susunod na nagpapatakbo ng ating bansa. So ating boses din na pag-ibayuhin ng DepEd at CHED o mga schools ang pagpapatupad ng anti-hope
Kung inyong bantayan ang inyong eskwelahan na ang sino mang organisasyon doon, especially fraternities, ay hindi lumabag dito. Magkaroon kayo ng mahusay na panuntunan upang ang mga fraternities ay hindi mauwi sa ganyang hising at magkaroon ng ding kahihinatnan. So yan aside from that ay yung ating mga latest issue na regarding do sa anti-hazing law. So yung dapat yung mga eskwelahan, inyong responsibility yan from lalo na mula doon sa secondary, yung high school and colleges, dapat inyong gumawa kayo ng mahusay na panuntunan from your fraternities para maiwasan nila yung mapatupad yung anti-hazing law, para inyong i-brief o inyong i-briefing o inyong kausapin ng mabuti yung mga fraternities, magbigay kayo ng panuntunan hazing. So nabaguhin yung initiation nila na iwasan na yung hazing para hindi yun makabubuti para sa kapatiran nila, para tumibay yung kanilang organisasyon o samahan. Hindi sa magitan ng panbawat miyembro, kasi kung layunin mo yung maprotektahan mo yung miyembro, matulungan mo sila, bakit ikaw pa yung organisasyon pa yung mananakit at maaaring mauwi nga sa kamatayan o paralysis yun o anumang uri ng injury na maaari dun sa hazing, yung pinapaddle ka whatsoever na mabibigat na mga ginagawa nila. So hindi yun dapat ng mga panutan. So siguro magbigay sila ng ilang mga suggestion sa mga fraternities na gumagawa ng ganyan, na dapat yung mga initiation nyo, halimbawa kawang gawa kayong ganyan yan para tumibay yung organisasyon. Tumulong kayo dun sa mga proyekto ng government, halimbawa yung cleaning program, mga ganyan, at iba-ibang activities na ginagawa, yung mga planting, yung tree planting na ganyan. So yun ay maaaring pagtulong ng diyan mag-initiate doon sa mga neophytes para kasama yung lahat ng organization to help government with that. So yun ang pinakamaganda siguro ng mga initiation na dapat gawin ng mga fraternities, at hindi yung hahampasin mo yung kasama yun. Hindi mo pinagtatanggol sila, ikaw na yung nananakit, yung magpapatibay, at lalo-lalo kung layunin mo ay parang gusto mo makipag-away lang, ay hindi, di ba? Hindi magandang ehemplo yung ganung mga bagay na nagiging dapat ay may mahusay na prinsipyo niya. So ngayon ay natutulan yung latest natutulan ng 4th year itong kaso ng casing sa UST, at ito ay bunga ng hindi mabutunan ng mga fraternities na magkaroon ng ganitong hazing initiation sa mga neophytes o mga bagong recruits. Marami ang namamatay sa hazing at kaso sa ganitong hindi mabuting simulain na mga hindi hazing ang papatibay ng kapatiran, kundi ang mahusay na pagkakaisa ng bawat mga miyembro. Para sa ating pagtingin ng human rights promotions ay hindi yung kasamahan mo para tumibay yung kapatiran o yung organisasyon. So, para bang gusto mo mag-blood compact kayo para kung makipaglaban halimbawa yung organisasyon mo, matibay kayo kapatiran. Sa tingin ko ay hindi yun yung magpapatibay doon, para magsanggan dikit kayo hanggang wakas, di ba nga tipong ganun, hindi ganun. So, siguro sa mas mahusay na prinsipyo at pagkakaisa, doon mo makikita yung inyong organisasyon. Lalo na lang kayo nakatutulong. Isang magandang ehemplo dapat siguro yung mga ganyang fraternities within the universities, yung nagkakaroon kayo ng services o pagtulong within the government, may partner kayo doon, halimbawa meron silang mga cleaning program, tree planting, etc. At doon nga pala sa issue, halimbawa ano ba yung mga eskwela, halimbawa private or public, halimbawa sa initiation, sa tingin natin doon ay maaari may yung eskwelahan ay maaari ng pananagutan kung doon sa loob ng eskwelahan ginawa yung hazing. Kasi dapat binabantayan nila yung eskwelahan at meron silang mga sila pananagutan. Pero kung sa labas ng eskwelahan, sa tingin natin ay out yung school doon. Pero ay pananagutan na ng mismong organisasyon. Pero dapat ay hindi nagkukulang yung eskwelahan para sila ay bigyan ng mahusay panuntunan at mga paalala na doon sa anti-hazing doon maganda yung hazing. Pero kung ginawa din sa loob ng eskwelahan, halimbawa yung hazing, nagkaroon ng problema, namatay yung neophytes,
o na-injure ng grabe, pananagutan siguro na. Mayroong pananagutan siguro yung sa ating pagtingin. Dahil doon sa loob na ng premises na eskwelahan yun supposed to be binabantayan ng mga gwardiya yan, at hindi dapat na may ganong klase na activities na nangyayari sa loob ng eskwelahan man or high school. Hindi dapat mayroong ganong klase ng room para doon sa ganong klase ng mga bagay, di ba? So kung nabibigyan sila ng mga room para organization but not to use it para gawin nilang padilan ng kanilang mga nila. So maliwanagan ni Manila Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at tinamain ang mabuting balita. Sa gayon, ang pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamahala at sumutugon sa karapatan ng tao. At iwasan yung pang-aabuso, katiwalian, yan, korupsyon. Yung mamamayan, sumunod naman kayo sa pamahalaan, iwasan nyo yung paggawa ng krimen, iwasan nyo yung paglabag sa batas, lalo-lalo yung paglaban sa pamahalaan. So, at makisa kayo sa mabuting pamamahala, patas ng justisya, pagmantubad ng patas ng justisya at pagtugod sa karapatan ng tao. So, yung mga pamumuhay tayo ng mapayapa at patas at madali tayo makapamumuhay ng maunlad at mapayapa at makapananampalataya tayo ng dugo sa ating Panginoon Diyos ng maunlad at mapayapa. Mas magaan kaysa doon sa magulong pamumuhay na kinakailangan natin na maging matibay sa gitna ng kaguluhan sa pananampalataya ng Panginoon. Kung mapayapa tayo, hindi magaan tayo sa pananampalataya. Kasi nananampalataya ka, ginugulo ka. So mabigat yun na dinadala mo para paging matibay ka sa pananampalataya. Pero kung hindi ka naman ginugulo, so medyo maging magaan yung pananampalataya. Diba? So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabuhan sa naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito, hinggil doon sa karapatang tao na ating sinasubuhan at kinuha natin particular na topic hinggil doon sa DepEd anibersaryo ng DepEd at gabay ng ating Pangulong Marcos. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.